Harap-harapan na pong iyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng aeroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. This Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho anli ang pasensya. Diba kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun, may babalik. Yun naman siguro. Hindi mo ibabalik. Eh kung sabihin wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. kukunin ko lahat yung meron pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilil lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n. Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong apat na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Benta po ninyo para may balik po. Okay, umirma ka rito. Tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ito ko, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalong isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang ng flood control. Tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao? May flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha. Alam naman natin, dun sa 15 yun, siya ang pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor. Malawakang pagbaha tuwing may bagyo at malakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, Bulacan at kalapit na mga lugar. Taon-taon ganito na lamang ang eksena sa buong bansa, lubog ang maraming Pilipino sa baha, kawawa ang kalagayan ng mga mahihirap at mga nakatira sa mababang lugar. Ano nga ba ang ginawang solusyon ng pamahalaan para dito? Mayroon di umanong proyekto tungkol sa flood control na bilyon-bilyong pondo para dito. Ang tanong, nasa na nga ba ito? Sa isang surprise visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang flood control sa Baliwag, Bulacan. Ano ang kanyang nadatnan at nasaan na ang pondo para dito? Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, ang pondo daw sa flood control na para sa taong bayan ay hawak lamang umano ng dalawang politiko. Sino ang mga politikong ito? At sino-sino ang dapat managot sa maanomalyang flood control na ito? Yan ang ating aalamin. Nitong mga nagdaang linggo, umingay ang balita nang ipahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang matinding pagkadismaya sa sitwasyon ng flood control sa bansa. Noong Agosto 2025, isang surprise visit ang isinagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Ang layunin, inspeksyonin ang isang flood control project na nagkakahalaga ng 55.7 milyong pesos. Ngunit sa aktual na inspeksyon, natuklasan niyang wala ni isang pisikal na estruktura sa lugar. Ang proyekto na inireport natapos na noong Hunyo 2025 ay isang ghost project, isang proyekto na naibudget at na-approve ngunit hindi talaga naipatupad. Ayon sa Pangulo, "I'm not disappointed, I'm angry." Ang proyekto ay isang reinforced concrete river wall na may kontratang nagkakahalaga ng 55,730,911.60. Ayon sa dokumento ng Department of Public Works and Highways or DPWH, ang kontrata ay nagsimula noong Pebrero 2, 2025 at nakatakdang matapos noong Oktubre 22, 2025. Ngunit sa inspeksyon ng Pangulo, wala siyang nakita ni isang hollow block, semento o kagamitan sa lugar. Ayon pa sa kanya, walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit ano. Ang contractor na nakatalaga sa proyekto ay ang SYMS Construction Trading. Dahil sa insidenteng ito, iniutos ng Pangulo ang pag-blacklist sa kumpanya at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila sa ilalim ng Revised Penal Code at Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi pa ng Pangulo, hindi natin palalampasin ito. Sususpendihin at kakasuhan ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds
through falsification of public documents. Ang insidenteng ito ay hindi isolated case. Ayon sa mga ulat, merong 5.9 bilyong pesos na halaga ng ghost flood control projects sa buong lalawigan ng Bulacan. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, inihayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan na ang mga ghost projects ay nagdudulot ng malaking pag-aaksaya ng pondo at nagpapalala ng problema sa pagbaha sa mga komunidad. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na oversight at transparency sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mga ghost projects ay hindi lamang nag-aaksaya ng pondo, kundi nagdudulot din ng pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman patuloy ang panawagan ng publiko para sa mas mahigpit na pag-monitor at accountability sa lahat ng proyekto. Ayon sa ulat mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, may mahigit 300 bilyong pesos na kalaang pondo para sa flood control projects sa nakaraang 2 taon. Ngunit, sa kabila ng ganitong kalaking budget, marami pa ring lugar ang tila walang pagbabago, baha pa rin dito, baha pa rin doon. Ang mga residente sa Bulacan, Pampanga, Cavite at maging sa Kamaynilaan ay muling nagreklamo na tila taon-taon ay pare-pareho lang ang nangyayari. Reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi rin nagpahuli si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa pagbibigay ng pahayag tungkol sa flood control issue. Kilala si Vice President Sara sa kanyang matapang na pananalita at nitong nakaraan, nagbigay siya ng diretsahang mensahe ukol sa mga isyong ito na bahagyang tumama rin sa ilang malalaking pangalan sa politika. Sa kanyang talumpati sa isang event sa Davao, sinabi niya na hindi sapat ang puro pangako at press conference lamang kung walang nakikitang malinaw na aksyon sa problema ng baha. Binanggit niya ang ilang opisyal, kabilang si Zaldi Co at House Speaker Martin Romualdez, na ayon sa kanya ay may malaking impluensya sa pag-aproba at paglalaan ng pondo para sa mga proyekto gaya ng flood control. Hindi niya diretsyong inakusahan ang mga ito, pero malinaw na ang kanyang mensahe. Dapat managot ang mga may hawak ng kapangyarihan kapag hindi nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ayon kay VP Sara, ang perang para sa bayan ay dapat napupunta sa proyekto, hindi sa bulsa ng politiko. Ang mga kababayan natin ay taon-taon lumulubog sa baha, pero ang budget taon-taon lumulobo. Nasaan ang hustisya roon? Ang pahayag na ito ay lalong nagpalakas ng panawagan para sa transparency at accountability. Marami ang nagsasabing posibleng ito na naman ay magdulot ng hidwaan sa loob ng administrasyon dahil kilala naman natin na may tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte. Ano ang masasabi mo sa naging galit ni Pangulong Marcos at sa matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte? Sa tingin niyo ba may mangyayaring pagbabago o isa na namang issue ito na lilipas lang pagkalipas ng ilang linggo? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.